dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal at Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa ngayon at ng mga tumutulong sa ating simbahan. Kasama rin ang intensyon ng mga kapatid nating nasa ibang bansa, nasa ibang lugar na kasama natin ngayon sa misa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagpikyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, itinuturo ng aklat ng karunungan na bagamat lubhang makapangyarihan ang Diyos, pinaiiral niya ang habag sa kanyang paghatol dahil naunawaan niya ang kahinaan ng tao. Tinuturuan din niya ang mga taong maging mahabagin at magbigay ng pagkakataon na magsisi. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanman ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain.
at binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang tulong ng Espiritu Santo sa ating pagtawag sa Diyos. Ang Diyos na rin ang gumagawa ng paraan upang tayo ay makakausap sa Kanya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting bini ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo.
Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Haring Frederick ng Prussia, ito po ay isang kingdom dati sa Germany, ay nagdesisyon isang araw na exterminate lahat ng maya, ibong maya, sparrows sa kaharian niya. Ito'y matapos niyang makita isang beses na may mga mayang kumakain sa mga trigo na pananim niya. Naisip niya at nakapag-conclude na siya na mga mayang ito ang responsable kung bakit kumukonti ang kanyang ani. And so at once, he ordered their extermination. At nagbigay pa siya ng pabuya, malaking pabuya, sa bawat isang maya na mapapatay ng mga taga-Prussia. Kaya ang mga Prussians, suddenly, naging mga mukhang mga hunters pala. Kasi nag-hunt na sila ng mga maya. And then, soon enough, there were no longer sparrows in their land. Tuwang-tuwa naman ang hari sapagkat wala nang mga mayang namumuisit sa mga pananim niya. Pagkalipas ng isang taon, mas sumakit ang ulo niya sapagkat biglang dami naman ang mga uod at mga lokos, mga balang. Anong dahilan? Sapagkat wala nang mga maya na kumakain ng mga uod at balang na yan. At ang mga uod ang balang na yan ang siyang sumisira naman sa kanya mga triguhan. Sa sobrang laki ng lugi, kinailangan pa nilang bumili ng mga maya sa ibang bayan, sa ibang kingdom. Because they realize na bagamat may dulot na perwisyo, malaking tulong din pala ang mga ito. Ang sabi nga po ng hari tungkol dito, nagkamali ako. Tama lang palang may mga maya. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Narinig po natin mga kapatid sa ating binasang Ebanghelyo, ang talinghaga ng mga damo at trigo. Ang mga trigo ay sumisimbolo sa mga mabubuting tao, samantalang ang mga damo ay kumakatawan sa mga masamang tao. Narinig natin ang suhestyon ng mga utusan sa may-ari ng triguhan. Bunutin na po natin. Parang yung suggestion natin kung minsan, kahit sa ating isipan lang, sana Lord, lipulin mo na yung mga masasamang tao na yan. Well, tandaan po natin mga kapatid, na sa kasalanan ng tao, sa buong mundo, ang Diyos ang pinakaunang apektado. Kung naiinis ka, mas naiinis siya. Kung naiiyak ka, mas naiiyak siya. Kung nagagalit ka, mas nagagalit siya. At kung naisip mo na sana wala na ng masasamang tao sa mundong ito, palagay ko minsan ay naisip na rin niya yan. Pero kung bakit hindi niya hinahayaan na mangyari ngayon yan, ay sapagkat meron siyang magandang dahilan. And whether we like it or not, alam niyo po ba, nakasama tayo sa dahilan na yan. Si Alexander Solzhenitsyn ay isang Russian writer and historian na nanalo ng Nobel Prize in Literature noong 1970. At ang isa sa kanyang mga naisulat ay yung librong ang title ay The Golag Archipelago. Ito ay 3-volume work na nagsasaad ng mga karumal-dumal na karanasan niya. At ng marami pang ibang presong kinulong noon kahit walang sala sa Soviet prison. Dito inilahad nila kung papaano tinorture sila, kung papaanong binastos sila, kung papaanong ginutom sila, kung papaanong itinuring sila na parang hindi mga tao. Sa librong ito, lalo pat siya naman ang may sulat. Napakalaki ng chance ang sabihin niya, at least sa isang pangungusap lang, na silang mga mabubuting tao noon, na wala namang mga sala noon, ay pinahirapan, tinorture, binastos, itinuring na parang hayop ng mga masasamang tao noon. Pero alam po ba ninyo, na sa kabila ng kanyang mga pangit na karanasan, ganito ang sinabi niya. Pakita natin sa slide. If only it were also simple, if only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds,
And it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. Nagpatuloy siya, but the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. Sa sinabi niyang ito ay parang sinasabi niya, sana ganun kasimple na hatiin lang ang mga grupo ng tao sa dalawa. Dito mabuti, dito masama. Hindi ganun kasimple. Sapagkat kung tututuhanin natin ang pagdi-divide, lahat maapektuhan. Inasmuch as sa puso ng bawat tao, may masama at mabuti. Ang bawat tao sa kanyang puso ay hindi purong trigo. Meron din tayo mga tumutubong damo. Kaya, wag nating agad sinasabi, sana wala na lang masasamang tao sa mundong ito. Sana lipulin lamang ng Diyos ang masamang tao sa mundong ito. Be careful kasi baka madamay tayo. Parang yung isang ginang na isang araw ay naguhumiyaw sa kanyang asawa kasi ninakawan daw sila ng kasambahay nila. Napakawalang inday na yan. Ninakawan tayo, sabi sa kanyang asawa. Sabi naman ng mister niya sa kanya, ano ninakaw sa'yo? Sumagot siya, yung tuwalyang kinuha natin sa Manila Hotel, magnanakaw din pala. Parang yung ibang todong makareact sa ginawa ni Pura. Kung saan nagsuot siya ng parang Nazareno habang inaawit ng parak, yung panalangin sagrado para sa ating mga Kristiyano. Grabing makareact, pero hindi naman nagpapakabuting tao. Inaawit talaga ng taimtim. Yang ama namin na yan, na may lyrics na sundin ang loob mo, pero hindi naman sumusunod kay Kristo. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, pero hindi naman nagpapatawad ng kanyang kapwa-tao. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, pero ikaw itong lapit ng lapit sa tukso. O hindi ba blasphemy rin ito? Hindi ko po sinasabi na huwag na tayong mag-react kapag may nakikita tayong mali. Mas mali yung hindi tayo magre-react. Ang sinasabi ko, huwag tayong huhusga ng tao. Ang husgahan natin yung maling ginagawa, hindi yung karakter o pagkatao ng tao. Sapagkat kapag tayo nang husga ng tao, inaalis na natin ang pag-asa nito na magbago. Tama namang ang damo kailanman ay hindi na pwedeng maging trigo kahit ano pang gawin mo. Pero ibahin natin ang tao sapagkat ang tao sa grasya ng Diyos, bigyan mo lang ng sapat na oras po pwedeng makapagbago. Father, ang dami ko nang binigay ng tsansa sa asawa ko, sa anak ko, sa kapatid ko, sa taong ito na nasa isip ko. Wala Ayaw pa rin magbago. Anong gagawin ko? Baka pwedeng tayo na lang ang magbago. Ha? Oo. O hindi ba't ang sabi natin kanina, hindi naman purong trigo ang nasa puso ng bawat tao. Meron din tayong mga damo. Meron ding mga nakatinim dyan na negatibong tinanim ng dyablo. Yun ang sinabi natin nung nakaraang linggo, di ba? Kaya nga naiinis Kaya nga ikaw nagagalit Kaya nga masyadong maraming naiisip ikaw na pangit o nasasabing pangit dun sa tao. Hindi lamang dahil sa masasamang ipinapakita o sinasabi ng tao, kundi dahil sa hinahayaan mo ang dyablo ay diligin ang mga negatibong elemento sa puso mo sa pamamagitan ng taong ito na kinaiinisan mo. Kaya sana, alisin na rin natin kahit yung mga damong yan na nakalagay sa ating kalooban. Yung damo na galit, yung damo na inis, yung damo na pagiging very self-righteous na yan. Alisin na natin yan. At malaki ang maitutulong ng pananatili ng mga taong nagtitrigger ng mga negatibong bagay na yan sa ating kalooban. You see, tama namang hindi maganda para sa isang trigo na mapaligiran ng mga damo. Pero, on the other hand, maganda rin naman, lalong-lalo na kapag namunga na yung trigo, na siya napapaligiran ng mga damo sapagkat mas makikita mo yung bunga ng trigo. In the same way, mahirap mapaligiran ng mga masama o not so good people kapag nagpapakabuti tayo. Pero dun matetes at dun mas susubok o dun mas magiging authentic o dun mas magiging matatag ang ating pagpapakabuting tao. Kasi isipin po ninyo paano mo masasabing mapagmahal ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong mahirap mahalin? Paano mo masasabing mapagpasensya ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong masarap patayin?
Paano mo masasabing mapagpatawad ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong dapat mong patawarin? Paano mo masasabing ikaw ay totoong mabuting tao kung hindi ka natukso kahit papaano na maging masamang tao? Don't get it wrong. Hindi ko sinasabing lumapit tayo sa tukso. Ang sinasabi ko ay kung kapiling na natin yung mga tukso, yung nang-iinis sa'yo, yung nagtetest ng pasensya mo, yung nakapagpapagalit sa'yo, kasi asawa mo, anak mo, kapatid mo, kapiling mo, katrabaho mo, kasamahan mo, kaibigan mo. Ayun ang sinasabi ko. Gamitin mo yung okasyong yon para mas maging authentic, mas maging tunay, at mas maisagad mo pa ang iyong pagiging mabuting tao. After all, kahit na sabihin natin, Father, gusto ko rin namang maging masaya. Sa langit, wala naman tayong magiging disposisyon na, kundi ang walang hanggang saya. Kaya naman, bago tayo maging masaya sana, tayo maging banal muna. Higit pa sa tayo ay maging masaya, ang gusto ng Diyos, tayo ay matulad sa Kanya at makatutulong. Kung tulad ni Jesus, mapapaligiran tayo ng mga taong sumusubok sa ating pagiging mabuting tao. After all, mga kapatid, at tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, darating naman ang panahon ng anihan. Darating ang panahon na ihiwalay tayo sa mga taong ating kinaiinisan o mga taong tayo ay pinahihirapan. Either sa buhay dito sa lupa o buhay sa kabila. Pero habang hindi pa nangyayari yon, tiis-tiis muna. Hayaan mo na huwag kang pasamain ng mga masasamang nararanasan mo. Hayaan mo na unti-unti sa pamamagitan ng mga taong ito na sumusubok sa pagiging mabuting tao mo, unti-unti mawala yung mga natitirang damo sa puso mo para tayo'y tuluyang matulad kay Kristo. Pasasaan ba't pagdating ng araw ay masasabi mo, alam talaga ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging mabuting tao sa kabila ng mga pangit na nararanasan ko, sa kabila ng mga problemang pinagdaraanan ko, sa kabila ng mga hirap na nararanasan ko. Tulungan mo kung huwag mapasama ng mga masasama at pangit kong karanasan. Tulungan mo kung mas magpakabuti pa, mas umunawa, mas magbigay, mas magmahal, mas magsakripisyo pa. Tulungan mo ko sapagkat may mga pagkakataong hindi ko na talaga kaya. Pero sa tulong mo,
hindi ako mawawala ng pag-asa. Hallelujah! Ihintayin ko pa rin ang pagbabago ng mahal ko. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin at willing ako na kahit ako ay magbago, yung mas umunawa, mas magmahal, mas magsakripisyo. Hallelujah! Baguhin mo rin ako. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari. All things work together for the good of those who love Him. Ibig sabihin, even the bad things, even the not so good things, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kahit yung mga pangit at masamang bagay ay po pwedeng magdulot ng magaganda sa iyong buhay kung lalapit kay Jesus, kung nanaisin mo na matulad kay Jesus. Kahit kamatayan ay magiging muling pagkabuhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang paririto tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay dalang masasalamat ng puso kong
ay sambahin. Dala si Kristo, ang Kordero, nagligtas sa Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtitibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basabasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong mga kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunang malasakit ang anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magkatipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Yumuko tayo saglit, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalaala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad, sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pagkikipaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong, lalo na kasama rin natin mga taga-ibang lugar na through our online live stream ay nagpapadala rin ng kanilang mga tulong sa pamamagitan ng GCash and bank account. Maraming salamat po. We assure you na bawat sentimong binibigay po ninyo ay napupunta sa simbahang ito. Sa mga paggawain natin tulad ng bell tower, yung pagpapagate natin, yung souvenir shop, yung Chapel of Saints, pati yung rectory o tahanan ng pare. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo kasamang ating mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Inihaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang singtamis, pagsindang sa malinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin inihaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Thank you po.